Nang akala ng lahat na ito ay panaginip lamang, sa wakas ay nagawa na ni Mercedes ang hindi inaasahan ng sinuman. Oh, tama ang narinig mo. Hayagan na ngayong inihayag ng Mercedes na ang kanilang YASA Flux engine ay naging realidad na. Ang napakayas sa lakas, napakagaan, at napakahusay na makina na pinag-uusapan lang sa mga papel at chismis hanggang ngayon ay handang pumasok sa totoong mundo. May kaguluhan sa buong industriya ng sasakyan na kung ano ang mayroon sa makinang ito na maaaring iwanan ang lahat. Ang tanong ay itinataas din kung ang teknolohiyang ito ay magiging sakit ng ulo para sa mga kumpanya tulad ng Tesla at BYD sa darating na panahon? At bakit itinago ito ni Mercedes sa loob ng maraming taon? Sa video na ito, sasabihin namin sa iyo kung ano ang sikreto sa likod ng YASA Flux engine, kung paano ito gumagana, at bakit sinasabing babaguhin nito ang mundo ng mga electric car. Kaya't manatili sa amin hanggang sa huli, dahil kung mas sumusulong ka, mas mabibigla ka ng mas malalaking paghahayag. At bago lumipat sa video, mangyaring mag-subscribe sa channel upang ang gayong mahusay na information ay makarating muna sa iyo. Ano itong YASA Flux engine? Ito ang pinakamalaking tanong na tumatakbo sa isip ng lahat ngayon. Pagkatapos nitong bagong anunsyo ng Mercedes, ang buong mundo ay nagulat na ano itong YASA Flux engine na naglalagay sa napakaraming malalaking kumpanya sa tension. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pinapansin ng mga tao ang makinang ito dahil isa lang itong eksperimento o prototype. May mga usapan tungkol dito ng tahimik sa loob ng maraming taon. May mga taong nagsasabi noon na imposible, habang ang ilan ay nagsasabi na marahil ay hindi ito magiging katotohanan sa susunod na 20 hanggang 25 taon. Ngunit pinatunayan ni Mercedes na mali ang lahat. Ngayon ang tanong ay lumitaw na saan nakuha ni Mercedes ang gayong ideya. Sa totoo lang, ang pinakamalaking problema sa paghahambing sa mga dekuryenteng sasakyan ay palaging ang kahusayan ng motor at ang hanay ng baterya. Kung mas maraming kapangyarihan ang kinakailangan, mas maraming pagkonsumo ng baterya. At kapag mas maraming baterya ang inilagay mo, mas bumibigat ang sasakyan. Dito nakuha ng mga inhinyero ng Mercedes ang isang revolusyonaryong ideya. Bakit hindi gumawa ng isang motor na maliit, magaan, ngunit may ganoong kapangyarihan na maaari nitong puksain ang mga pangalan ng mga motor ng ibang mga kumpanya? Dito ipinanganak ang konsepto ng YASA Flux Motor. Ang disenyo ng Flux Motor ay ibang-iba na binabawasan nito ang bigat ng kotse. Pinatataas ang saklaw ng baterya at ang lakas ay kamangha-mangha din. Ngunit hindi kaagad ito naipakita ni Mercedes sa mundo dahil alam nilang hindi tama na maglunsad ng ganitong kalaking teknolohiya na may kalahating pusong paghahanda. Ito ang dahilan kung bakit inilihim ito ni Mercedes sa loob ng maraming taon. Sa ngayon, ang lahat ng ito ay pawang mga alingaw-ngaw lamang. Minsan, kung may lumabas na balita, sasabihin ng mga tao na ito ay usapan lamang. Ang lahat ng ito ay hindi posible. Ngunit ngayon, ang Mercedes mismo ay dumating sa harap ng mundo at sinabi, ang YASA Flux engine ay isang katotohanan. At ito ang sandali na yumanig sa industriya ng sasakyan sa buong mundo. Pagpaplano ni Mercedes. Ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena sa loob ng maraming taon? Ngayon, para pag-usapan natin ang pagpaplano ng Mercedes. Na naging posible sa araw na ito. Napakakaunting tao ang nakakaalam na binili ni Mercedes ang kumpanya ng YASA noong 2021 mismo. Sa oras na iyon, itinuturing ng mga tao na ito ay isang simpleng pakikitungo. Walang masyadong nagpapansinan. Pero sa totoo lang, dito nagsimula ang totoong paglipat ni Mercedes. Ang YASA ay talagang isang maliit na kumpanya sa Britain na gumagawa ng pananaliksik sa teknolohiya ng motor. Gumawa sila ng mga prototype ng flux motors na medyo advanced sa kanilang sarili. Ngunit wala silang sapat na pera sa kanilang mga bulsa upang makagawa ng teknolohiyang ito sa malaking sukat. Kasabay nito, naunawaan ni Mercedes ang tunay na kapangyarihan ng teknolohiyang ito. Pagkatapos bumili ng YASA, binigyan sila ni Mercedes ng libreng kamay. Sabi, maglaan ng oras hanggat gusto mo, magsaliksik ka hanggat gusto mo. Gumawa ka lang ng ganyang motor na nagiging halimbawa sa harap ng mundo. Pagkatapos nito, hindi nagsagawa ng isang press conference si Mercedes patungkol dito sa loob ng maraming taon. Ang lahat ay mukhang kalmado mula sa labas.
Ngunit sa loob ng koponan ng Mercedes at Yasa ay ginagawa ito araw at gabi. Nagpatuloy ang pagsubok. Patuloy na dumarating ang mga kabiguan. Pagkatapos ay patuloy na nangyayari ang mga pagpapabuti. Ang Mercedes ay nagpapanatili ng gayong lihim tungkol dito na kahit ang sarili nitong mga dealer ay hindi alam tungkol dito. Para sa kanila, ito ay isang plano sa hinaharap. Ngayon nang ipahayag ni Mercedes ang makinang ito, dilat ang mga mata ng lahat. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang bagay na itinuturing nilang imposible ay nakatayo na ngayon sa show floor. Flux Technology. Paano ito naiiba? Sa ngayon marahil ay nagtataka ka kung bakit napaka-espesyal ng makinang Yasa Flux na ito. Ano ang pinagkaiba nito sa ibang mga dekoryenteng motor? Kaya hayaan mo kaming ipaliwanag sa iyo sa napakasimpleng wika kung ano nga ba ang teknolohiyang ito ng Flux at kung gaano ito kalakas, mas magaan, at mahusay kaysa sa ibang mga motor. Una sa lahat, unawain na ang mga motor na ginagamit sa mga dekoryenteng sasakyan hanggang ngayon ay halos gumagana sa disenyo ng radial flow. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang at magnetic field sa loob ng motor ay umiikot sa parang ang malaking bahagi ng enerhiya ay nasasayang sa init. Kung mas maraming kapangyarihan ang kailangan, mas mabigat at mas malaki ang motor. Ito ang dahilan kung bakit palaging mahirap magbalanse sa mga dekoryenteng sasakyan. Maaaring makakakuha ka ng higit pang saklaw o higit pang kapangyarihan. Parehong hindi available ng magkasama. Ngayon ay binago ng teknolohiya ng Flux ang buong pag-iisip na ito. Ang Flux motor ay talagang gumagana sa axial flux na disenyo. Ngayon ano ang axial flux na ito? Intindihin mo ng ganito. Ang disenyo ng lumang motor ay parang gulong na umiikot ng ikot. Ngunit ang disenyo ng Flux motor is parang fan. So ito, ang magnetic field at kasalukuyang gumagalaw sa isang anggulo na ang pag-aaksaya ng kapangyarihan ay halos balewala. Ang pinakamalaking bentahe ng teknolohiyang ito ay ang laki ng motor ay naging napakaliit. Isipin na lang na mas maaga. Para sa parehong kapangyarihan na kailangan mong mag-install ng 100 kilo na motor, ang parehong kapangyarihan ay magagamit na ngayon sa Flux motor na may motor na 30 hanggang 40 kilo lamang. Ibig sabihin, nabawasan ang bigat ng sasakyan. Ang mas kaunting timbang ay nangangahulugan ng mas kaunting presyon sa baterya at mas maraming hanay ng baterya. Ang pangalawang bentahe ay ang kahusayan nito. Ang Flux motor ay nagko-convert ng humigit kumulang 96 hanggang 97% ng enerhiya sa kapangyarihan. Ang kahusayan ng natitirang mga lumang motor ay mas mababa kaysa dito at sila rin ay nakabuo ng mas maraming init. Ang Flux motor ay nananatiling cool at pinapanatili ang pagganap nito sa mas mahabang panahon. Ang pangatlong bagay ay ang density ng kapangyarihan. Iyan ay higit na kapangyarihan sa mas maliit na sukat. Ang Flux motor ay napakalakas na nagbibigay ito ng halos dobleng lakas sa parehong espasyo, na nangangahulugan ito na maaari mong panatilihing mas magaan ang sasakyan at makakakuha pa rin ng mas mabilis at pickup. Ngayon, pinahusay ng mga inhinyero ng Mercedes ang teknolohiya ng Yasa Flux. Ang espesyalidad ng Yasa ay natagpuan nila ang gayong combination ng mga magnet at windings na ginawa nitong mas compact ang motor. Ito ang dahilan kung bakit iniisip ngayon ng Mercedes na i-install ang motor na ito sa mga high-performance na kotse tulad ng AMG series nito. Isipin kung ang isang motor ay napakagaan na maaari itong buhatin ng 2 tao lamang at gayon paman ay napakalakas na nagbibigay ito ng pagganap tulad ng isang supercar. Kung gayon gaano kalaki ito, ang Flux motor ay nangangahulugan na ang iyong sasakyan ay magiging mas tumutugon na ngayon. Mas tatagal ang baterya, mabilis na magaganap ang pag-charge at magiging masaya ang karanasan sa pagmamaneho. Hindi lamang ito, bumababa rin ang gastos sa pagmamanupaktura sa teknolohiya ng Flux dahil hindi ito nangangailangan ng malalaking komplikadong bahagi. Na nangangahulugan ito na sa darating na panahon ay maaaring dalhin din ng Mercedes ang teknolohiyang ito sa mga mass market na sasakyan. At ito ang dahilan kung bakit nawala ng tulog ang ibang kumpanya. Ang mga kumpanya tulad ng Tesla, BYD ay abala ngayon sa pagkopya ng teknolohiyang ito. Kaya sa simpleng salita, dahil sa Flux motor, ang mga dekoryenteng sasakyan ay magiging mas matipid, mas makapangyarihan at mas maraming saklaw. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos nitong announcement ng Mercedes
ay nagkaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Ang tunay na laro ng teknolohiya ng flux na umalis sa mga lumang motor. Ang motor na ito ay magbibigay ng bagong direction sa mundo ng mga di-kuryenteng sasakyan at ang pinaka-espesyal na bagay ay inihanda ito ni Mercedes ng lihim sa napakaraming taon at ngayon ay ipinakita ito sa mundo. Competition. Bakit banta ito sa Tesla, BYD at iba pang kumpanya? Ngayon ang tanong ay lumitaw na bakit ang YASA Flux engine na ito ng Mercedes ay naging isang malaking banta sa ibang mga kumpanya. At sino ang pinaka-natatakot? Kaya simple lang ang sagot. Mga kumpanya tulad ng Tesla at BYD. Dahil hanggang ngayon ay itinuturing na hari si Tesla sa mundo ng mga electric car. Ang kanilang mga motor ay tinawag na pinakamahusay at pinaka-advanced sa mundo. Ang BYD ay gumawa din ng malakas na paghawak sa merkado gamit ang mura at abot-kayang mga kotse nito. Ngunit ngayon na ipinakita ni Mercedes ang isang sulyap sa flux motor, ang buong laro ay maaring magbago. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Tesla. Ang mga motor na kasalukuyang naka-install sa mga sasakyan ng Tesla ay batay sa disenyo ng radial flow. Ang mga motor dait ay nagbibigay ng mahusay na pagganap, ngunit ang kanilang sukat at timbang ay higit pa kaysa sa mga flux na motor. Ang mga motor ng Tesla ay nangangailangan ng malaking sistema para sa paglamig at mabilis silang uminit kapag patuloy silang nagbibigay ng mataas na pagganap. Sa kabilang banda, ang disenyo ng flux motor ay angkop sa mas kaunting espasyo, magaan at maaaring magbigay ng buong pagganap sa mas mahabang panahon. Ngayon, kung ang anumang kumpanya ng kotse ay nag-aangkin na maaari itong magbigay ng 2 beses ang kapangyarihan sa isang motor na kalahati ng laki ng motor ng Tesla. Kung gayon malinaw na matatakot si Tesla. Dahil ito ay hindi lamang isang bagay ng pagganap. It ay isang bagay din sa gastos at saklaw. Ang flux motor ay magaan na nagpapababa sa bigat ng kotse at ang baterya ay maaring tumagal ng mas matagal. Nangangahulugan ito na ang Mercedes ay maaaring gumawa ng mga kotse tulad ng Tesla sa hinaharap at na masyadong mas mura at mas malakas. Ngayon pumunta tayo sa BYD. Nagawa ng BYD ang marka nito sa merkado dahil gumagawa sila ng mura at maaasahang mga electric car. Ngunit gumagana din ang kanilang mga motor sa lumang teknolohiya ng radial. Ibig sabihin, hindi ganoon kalakas ang performance. Kung ang Mercedes ay nagsimulang gumawa ng flux motor sa isang malaking sukat at ibinababa ang gastos nito, kung gayon magiging mahirap para sa mga kumpanyang tulad ng BYD na makipagkumpetensya. Sa totoo lang, ang flux motor ay itinuturing na isang game changer sa industriya ng EV dahil nagbibigay ito ng 3 bagay ng magkasama. Higit na kapangyarihan, mas maraming saklaw at mas murang gastos. Hanggang ngayon ay wala pang kumpanya ang nakakapagbalanse sa 3 bagay na ito. Alinman sa ang hanay ay mabuti ngunit ang kapangyarihan ay mas mababa o ang kapangyarihan ay higit pa at ang hanay ay nabawasan. Ganap na binago ng flux motor ang balanseng ito. Ang isa pang malaking bentahe nito ay ang kakayahang umangkop sa disenyo. Ang flux motor ay maaring mailagay sa maliit na espasyo na nagbibigay ng higit na kalayaan sa pagdidisenyo ng interior ng kotse. Maaari rin itong i-install sa mga sasakyan kung saan ang di-kuryenteng motor ay hindi pa nakakabit hanggang ngayon. Ngayon isipin kung inilalagay ng Mercedes ang motor na ito sa mga modelong AMG nito at ilulunsad ito sa merkado. Kung gayon, bakit titingin ang mga tao sa Tesla kapag gusto ng AMG ang pagganap ng supercar? Mas maraming hanay at tiwala sa Mercedes ang magiging available. Kung gayon ang mga problema ni Tesla ay siguradong tataas. Natatatakot din ang BYD na baka dalhin ng Mercedes ang teknolohiyang ito sa mga abot-kayang sasakyan. Dahil kapag nangyari ito ay maaring mawala ang korona ng mura at matibay na mga dekuryenteng sasakyan. Sa territory on flux motor game, anwan pakalaki ng ibang mga kumpanya ay naiwan na may 2 pagpipilian lamang. Alinman sila mismo ang magsasaliksik tungkol sa teknolohiyang ito o bumili ng teknolohiya mula sa Mercedes at kung pinapanatili ng Mercedes ang control dito sa pamamagitan ng mga patent, maaari silang manatiling nangunguna sa larong ito sa loob ng maraming taon. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabing ang flux engine na ito ng Mercedes ay magiging isang game changer sa industriya ng EV.
Ito ay hindi lamang isang bagong motor, kundi isang teknolohiya na magpapabago sa direksyon ng mga dekuryenteng sasakyan. At ito ang dahilan kung bakit nawala ng tulog ang Tesla, BYD at iba pang kumpanya. Pagsubok at resulta. Ano ang pinatunayan ni Mercedes? Sa ngayon ay naunawaan na natin kung ano ang YASA Flux Motor at kung paano ito nagiging banta sa ibang mga kumpanya, ngunit ang tanong ay saan ito nasubukan ng Mercedes sa ngayon at ano ang kanilang napatunayan sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa publiko. Ipaalam sa amin ang kwento ng buong paglalakbay na ito. Nang binili ni Mercedes ang kumpanya ng YASA ay sinimulan nila ang lihim na pagsubok sa motor na ito. Sa una, ang motor na ito ay ginagamit lamang para sa maliliit na pagsubok sa lab tulad ng pagsuri sa kapangyarihan nito sa isang dynamometer. Paggawa ng cooling test. Pagkita ng kahusayan nito kapag tumatakbo ng mahabang panahon. Sa mga unang taon, ang mga resulta ay hindi masyadong maganda. Minsan mag-o-overheat ang motor. Minsan masisira ang magnetic plates nito pero unti-unti itong inaayos ng YASA team. Noong 2022, inihanda ng Mercedes ang unang gumaganang prototype ng motor na ito. Ito ay unang nasubok sa platform ng Mercedes EQS. Ang EQS ang kanilang flagship electric car na hanggang ngayon ay may radial motor. Sa pamamagitan ng pag-install ng flux motor, nakita nila na ang bigat ng kotse ay naging mas magaan ng mga 70 kilo at ang hanay ng baterya ay tumaas ng humigit kumulang 12%. Ang mga inhinyero ay natop nang marinig ito. Pagkatapos nito ay sinimulan nilang subukan ang motor na ito sa kanilang serye ng AMG. Isang modelo ng AMG ay sikat pa rin sa mataas na pagganap. Ang flux motor ay gumawa din ng mga kababalaghan doon. Sa mga modelong AMG EQE at AMG EQS, pinataas ng flux motor ang bilis ng kotse mula 0 hanggang 100 km bawat oras ng humigit kumulang 0.7 segundo at iyon din ng hindi naglalagay ng labis na presyon sa baterya. Patuloy na pinatakbo ng Mercedes ang AMG EQE na nilagyan ng flux motor sa loob ng 24 na oras sa pribadong track nito at nakitang hindi gaanong uminit ang motor at walang pagbaba ng kuryente. Ang pagsubok na ito ay ang pinakamahalaga dahil sa mga lumang motor ang motor ay mabilis na, uminit dahil sa patuloy na pagmamaneho sa mataas na bilis at ang pagganap ay magsisimulang bumagsak. Pinatunayan ng flux motor na maaari itong magbigay ng buong pagganap sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay humakbang pa si Mercedes at sinubukan ito sa mga SUV. Ang flux motor ay sinubukan sa EQS SUV at EQE SUV na mga modelo. Mas tumitimbang ang mga SUV at nangangailangan ng mas maraming metallic ang kwintas, ngunit napatunayan din ng flux motor ang sarili dito. Ang sasakyan ay naging mas magaan. Ang pickup ay naging mas makinis at ang baterya ay bumuti din. Noong 2024, sa wakas ay na-demo ni Mercedes ang motor na ito sa harap ng media sa isang pribadong kaganapan. Doon nila pinatakbo ang EQS na nilagyan ng flux motor sa runway. Nagulat ang lahat ng bumilis ang EQS mula 0 hanggang 100 km bawat oras sa loob lamang ng 3.2 segundo. Nang makita ang ganoong makinis at mabilis na acceleration, naramdaman ng mga tao na ito ay gumaganap tulad ng isang AMG na kotse na may isang petrol engine. Ipinakita rin ng Mercedes sa demo na ito kung paano bumuti ang hanay ng baterya gamit ang flux motor. Pinatakbo nila ang version ng EQE Flux at ang normal na EQ ng magkasama sa track. Ang baterya ng normal na EQE ay naubos ngunit ang flux na EQE ay tumatakbo pa rin ng 50 km pa. Matapos ang mga pagsubok at demo na ito, pinatunayan ni Mercedes na ang flux motor ay hindi na isang pang-eksperimentong bagay sa lab. Ito ay handa na para sa production at maaari itong i-install hindi lamang sa mga high-end na modelo kundi pati na rin sa mid-range at entry-level na mga electric car sa hinaharap. Ang paglipat na ito ng Mercedes ay talagang isang hamon para sa ibang mga kompanya. Ipinakita nila sa mundo kung gaano kalaki ang potensyal ng teknolohiya ng flux. Ngayon, Tesla, BYD at iba pang mga kumpanya ay kailangan ding magtrabaho muli sa kanilang mga motor upang sila ay mabuhay sa kompetisyong ito. Epekto sa pandaigdigang merkado. Nang ipinakilala ni Mercedes ang YASA Flux Motor sa mundo, hindi lang ito tungkol sa isang
Bagong motor, ngunit ito ay isang malaking dagok sa buong pandaigdigang industriya ng sasakyan. Ngayon ang tanong ay ano ang magiging epekto ng motor na ito sa pandaigdigang merkado? Paano nito mababago ang diskarte ng mga kumpanya? At anong pagkakaiba ang gagawin nito para sa mga karaniwang customer? Intindihin natin ito sa napakasimpleng paraan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang mga malalaking tatak. Ang mga kumpanya tulad ng Tesla, BYD, Ford, Hyundai, Volkswagen ay nasa karera upang makuha ang merkado sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga dekuryenteng sasakyan. Nasa Tesla ang tag ng pagganap. Ang BYD ay may tag ng murang presyo at mas maraming production. Ngunit ang flux motor ni Mercedes ay pumasok sa pagitan nila at binago ang laro. Ang Tesla ay itinuturing na pinakasikat na kumpanya ng EV sa buong mundo sa ngayon. Ang motor nito ay napakahusay, ngunit ang flux na motor ay mas magaan, mas malakas at nagbibigay ng higit na saklaw. Pipilitin nito ang Tesla na i-rework ang teknolohiya ng motor nito. Kung hindi, ang mga modelo ng flux ng Mercedes ay magsisimulang magbigay ng katumbas o mas mahusay na pagganap kaysa sa Tesla. At kapag nagsama-sama ang performance, range at luxury, saan pupunta ang mga customer? Ang takot na ito ay nagmumulto kay Tesla. Talking about BYD, they made their place in the EV market because they are making more vehicles at a lower price. Ngunit sa pagdating ng teknolohiya ng flux, kung ipinakilala din ito ng Mercedes sa mas murang mga modelo, ang flux motor ay isa ring malaking hamon para sa mga kumpanya tulad ng Volkswagen, Hyundai, Ford. Hanggang ngayon ang mga kumpanyang ito ay naglalaro ng laro sa pamamagitan ng pagpapabuti ng teknolohiya at disenyo ng baterya. Ngunit ipinakita ng flux motor na kasing tunay na laro ay si motor. Ngayon ang mga kumpanyang ito ay kailangan ding magplano na i-upgrade ang kanilang mga motor. Ngayon ay pag-usapan natin ang customer, i.e. ang karaniwang tao. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay magiging mas abot kaya sa mga darating na taon dahil sa flux motor. Nauna nang sinasabi ng mga tao na ang mga EV ay mahal at nagbibigay ng mas kaunting saklaw. Ngunit dahil sa pagiging mas magaan ng flux motor, ang baterya ay magbibigay ng higit na saklaw at ang gastos sa production ay maaari ding mabawasan. Kapag ang teknolohiyang ito ay papasok sa mass market ng mga kotse, mas maraming tao ang magsisimulang bumili ng mga EV. Bukod dito, ang pagganap ng mga EV ay magiging mahusay din dahil sa flux motor. Akala ng mga tao noon ay hindi available sa EV ang pakiramdam na parang petrol car. Ngunit dahil sa mataas na torque ng flux motor, mas maraming pickup at makinis na karanasan ang magagamit. Iyon ay ang mga paniwala laban sa mga EV ay masisira. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa mga numero ng merkado, ang EV market ay mabilis na lumalaki. Ayon sa isang ulat ng Bloomberg, sa pamamagitan ng 2030, bawat ikalawang kotse na ibinebenta sa mundo ay magiging electric. At pagkatapos ng pagdating ng teknolohiya tulad ng flux motor, ang paglago na ito ay magiging mas mabilis dahil ngayon ang mga kumpanya ay makakagawa ng mas maaasahan at mas mahusay na gumaganap na mga EV. Ang isa pang malaking epekto ay ang competition sa pagitan ng mga kumpanya ay tataas ng malaki. Sa kasalukuyan, ang Tesla at BYD ay nasa tuktok sa merkado ng EV. Ngunit sa flux motor, naging nangungunang contender din si Mercedes sa karerang ito. Pipilitin din nito ang ibang mga kumpanya na magdala ng mga bagong innovation at sa huli ay makikinabang dito ang mga customer. Ngayon pag-usapan natin ang pandaigdigang ekonomiya. Habang tumataas ang paggamit ng flux motor, magkakaroon din ng pagbabago sa demand ng baterya. Dahil ngayon ay gaganda ang kahusayan ng mga baterya sa mga sasakyan na makakabawas sa pagkonsumo ng mga materyales at makakabawas din sa gastos. Gagawin nitong mas mura ang mga EV. Ang isa pang benepisyo nito ay sa kapaligiran. Sa pagtaas ng paggamit ng EV, ay mababawasan ang konsumo ng petrolyo at diesel na makakabawas sa carbon emissions. Maraming mga bansa ang nag-anunsyo na ipagbabawal nila ang mga petrol-diesel cars sa 2035. Ang paglipat na ito ay magiging mas madali sa teknolohiya tulad ng flux motor. Mga benepisyo. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga karaniwang tao? Ngayon, na ipinahayag ng Mercedes ang katotohanan ng flux motor sa mundo, ang pinakamalaking tanong ay kung ano ang ibig sabihin nito para sa karaniwang tao. Kung tutuusin,
para lang ba sa napakayaman ang bagong teknolohiyang ito o maaabot ng lahat sa mga darating na panahon? At ang pinakamahalagang bagay kung kailan ito darating sa merkado, hayaan mong ipaliwanag namin ang lahat sa iyo isa-isa. Una sa lahat, pag-usapan natin ang mga benepisyo na siyang magbabago para sa iyong bulsa at sa iyong sasakyan. Ang pinakamalaking tampok ng flux motor ay ginagawa nitong mas magaan ang sasakyan. Kapag ang sasakyan ay mas magaan, mas mababa ang presyon sa baterya at ang baterya ay sumasaklaw sa mas maraming distansya. Iyon ay ang araw ay hindi malayo kung kailan ang mga EV ay magsisimulang magbigay ng saklaw na hanggang 800 hanggang 1,000 kilometro. Sa ngayon, ang mga tao ay hindi bumibili ng mga EV dahil kailangan silang singilin ng paulit-ulit. Ngunit sa pagdating ng flux motor, ang problemang ito ay halos matatapos. Ang pangalawang pake ay ang pagganap. Madalas sabihin ng mga tao tungkol sa mga EV na wala silang pickup at saya ng gasolina. Aalisin din ng flux motor ang reklamong ito. Ang motor na ito ay napakalakas na ang iyong sasakyan ay tatakbo ng mabilis at hindi mag-overheat. Iyon ay ngayon sports car tulad ng pagganap ay magagamit din sa mga electric car. Ang ikatlong bentahe ay oras ng pagsingil. Tumataas ang kahusayan ng baterya dahil sa flux motor. Kapag walang gaanong load sa battery charging, ay mabilis din ang mangyayari. Makakatipid ito sa iyong oras at magiging mas madali ang paglalakbay sa malalayong distansya. Ngayon, pag-usapan natin ang presyo. Iniisip ng mga tao na ang flux motor ay nangangahulugan ng bagong teknolohiya at ang bagong teknolohiya ay nangangahulugan ng mas mataas na presyo. Ngunit sinasabi ni Mercedes na ang halaga ng flux motor ay bababa sa sandaling tumaas ang produksyon. Ang disenyo nito ay napakasimple na madali itong gawin sa isang malaking sukat. Yun ay sa darating na 2 hanggang 3 taon ang mga presyo ng mga kotse na may flux motor ay hindi hihigit sa mga sasakyan tulad ng Tesla at BYD. At ito ang pinakamalaking kaluwagan para sa karaniwang tao. Ngayon ang isang bentahe ng makina na ito at kapag ang mga kotse na may flux motor ay dumating sa merkado, magkakaroon din ng presyon sa ibang mga kumpanya. Susubukan din nilang dalhin ang naturang teknolohiya. Magbibigay ito ng higit pang mga pagpipilian sa mga customer at ang mga presyo ay bababa pa. Say flux motor, ang iyong sasakyan ay magiging mas mabilis, mas matalino, mas matipid at magbibigay ng mas maraming saklaw. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ito ng mga tao na game changer ng industriya ng EV. Ngayon ay dumating tayo sa pinakamalaking tanong. Kailan at saan? Pagkatapos ng lahat, kailan darating sa merkado ang mga sasakyang Mercedes na ito na may flux motor? Malinaw na sinabi ng Mercedes sa pahayag nito na ang flux motor ay ganap ng handa para sa produksyon. Sa ngayon ang motor na ito ay nasa huling yugto ng huling pagsubok nito. Una nang binalak ng kumpanya na ilunsad ito sa seryeng AMG nito. Iyon ay ang flux na motor ang unang makikita sa mga high-end na performance na sasakyan. Kung pag-uusapan natin ang schedule, ay inihayag ng Mercedes ang paglulunsad ng kanyang unang flux motor production car sa pagtatapos ng 2025. Ang kotse na ito ay uning makikita sa kanilang mga AMG EQE at EQS na mga modelo at pagkatapos ay mula 2026 ay unti-unti na rin itong ipakikilala sa iba pang mga modelo. Una, ang mga sasakyang ito ay darating sa merkado ng Europa at Amerika dahil mataas ang demand para sa mga EV doon. Pagkatapos nito sa 2027 ay ilulunsad ito ng kumpanya sa Asia at iba pang mga bansa. Ang mga bansang tulad ng India ay hindi rin maiiwan sa karerang ito. Posible na sa 2027 hanggang 2028 Mercedes na may flux motor ay makikita na tumatakbo sa mga kalsada ng India din. Target ng Mercedes na sa 2030 ang lahat ng kanilang mga dekuryenteng modelo ay magkakaroon ng flux motor at kung ang lahat ay naayon sa plano. Ang ibang mga kumpanya ay susunod din sa teknolohiyang ito. Ngayon ay malinaw na ang flux motor ay hindi lamang isang pangarap na proyekto. Ito ay isang katotohanan at makikita mo sa harap mo sa merkado sa lalong madaling panahon. Sa darating na panahon, ang mga EV ay hindi mananatiling isang bagay lamang ng mayayaman, ngunit magiging isang mas mahusay na opsyon para sa mga karaniwang tao. Ang hinaharap ng industriya ng sasakyan ay babaguhin nito ang lahat. Ngayong inihayag ng Mercedes ang Yasa Flux Motor.
Ang pinakamalaking tanong ay kung ang teknolohiyang ito ay talagang mayayanig ang buong industriya ng sasakyan. Lahat ba ng kumpanya ay tatakbo patungo sa teknolohiyang ito sa mga darating na taon? Tingnan, ang epekto ng flux motor ay hindi limitado sa Mercedes lamang. Ang teknolohiyang ito ay napaka-advanced at epektibo na hindi ito maaring balewalain ng ibang mga kumpanya. Andi mga inhinyero mula sa Tesla, BYD, Volkswagen, Hyundai, Ford ay lahat ngayon ay nakatuon sa pag-aral ng motor na ito dahil alam din nila na kung hindi nila i-upgrade ang kanilang mga motor sa oras ay maiiwan sila sa karerang ito. Ngadayon, ang industriya ng EV ay dumadaan na sa isang malaking paglipat. Ang mga tao ay lumalayo mula sa petrolyo at diesel patungo sa dekuryente, ngunit ang flux na motor ay mas pinabilis ang pagbabagong ito dahil ngayon, ang pinakamalaking reklamo tungkol sa mababang hanay ng mga EV ay mahabang kami. Oras ng pag-charge at kawalan ng pagganap, ang lahat ng iyon ay tila mawawala na. Naangangahulugan ito na sa mga darating na panahon ay hindi lamang mas mabebenta ang mga dekuryenteng sasakyan kundi magiging imposible rin na makipagkumpetensya sa kanila ang mga sasakyang petrolyo. Dahil sa flux na motor, ang mga EV ay nakakakuha na rin ng supercar na tulad ng performance sa mas abot-kaya at napapanatiling paraan. Ito ay hindi na ang ibang mga kumpanya ay uupo ng walang ginagawa. Ang mga kumpanya tulad ng Tesla ay nagtatrabaho na sa kanilang mga motor. Susubukan din nilang magdala ng ilang bagong teknolohiya tulad ng flux o mas mahusay pa kaysa rito. Naghahanda rin ang BYD na ipakilala ang isang bagay na tulad nito sa mas mura nitong mga modelo. Nangangahulugan ito na ang competition ay magiging mas matindi ngayon, ngunit ang isang bagay ay malinaw na flux motor ay pinatunayan na ang mga bagong pamantayan ay naitakda sa industriya ng EV. Ngayon, ang mga kumpanya ay hindi na lang makakapagbenta ng EV sa customer. Kakailanganin nilang magbigay ng mabilis na matipid at mas mahabang hanay ng sasakyan. Dahil sa teknolohiyang ito, mas mabilis na bababa ang pangangailangan para sa mga sasakyang pang-gasolina sa mga darating na taon at posibleng sa 2030 ay magiging normal na ang mga dekuryenteng sasakyan sa karamihan ng mga bansa. Na nangangahulugan ito na ang flux motor ay hindi lamang nagbago sa hinaharap ng Mercedes, ngunit binago din ang direksyon ng buong industriya ng sasakyan. Ngayon ay nananatiling makikita kung aling kumpanya ang maaaring makipagkumpetensya sa Mercedes sa karerang ito, ngunit sa ngayon ang laro ay tila nasa kamay ni Mercedes. Ngayong araw nalaman mo kung paano mayayanig ng flux motor ang buong industriya ng sasakyan at ano magiging mahalagang bahagi ng ating buhay ang mga EV sa mga darating na panahon. Ngayon, ang karerang ito ay magiging mas kawili-wili at patuloy naming dadalhin ang bawat update sa iyo muna.